At para sa ating mga balita, riot sa Los Angeles, kumalat na sa iba't ibang lugar. Tindahan ng Apple, Adidas at iba pa, nilimas. At bansang Iran, ninakawan ang Israel. Sa ika-4 na araw ng protesta laban sa immigration policy ni Donald Trump, muling nagtipon ang mga tao sa labas ng isang federal detention center sa downtown Los Angeles. Isang pulutong ng mga National Guards ang nagbabantay sa gusali, habang isang pulutong naman ng mga pulis ang nagtutulak sa mga nagpoprotesta palayo. Pagkatapos ng mahabang weekend, naging mas tahimik na ngayon ang mga kalsada ng LA. Napalitan ng sayawan ang mga sagupaan. Pero kahit ganon, hindi nagbago ang paninindigan ni Pangulong Trump. Tungkol sa mga nababasa ninyo sa Los Angeles, buti na lang at nagpadala tayo ng mga magigiting na miyembro ng National Guard. Malaki talaga ang naitulong nila sa sitwasyon at marami sa mga problema roon ay naaksyonan nila. Habang marami sa mga demonstrador ang nagsimula ng maghiwa-hiwalay pagsapit ng gabi, inanunsyo ng Pangulo na magpapadala siya ng karagdagang 2,000 miyembro ng Federalized National Guard at 700 US Marines. Ang paggamit ng aktibong puwersang militar ng Estados Unidos sa sariling lupain nito para pahupain ang mga protesta ay itinuturing na isang provokasyon. Para sa kanyang mga kritiko sa Los Angeles at sa buong estado ng California, si Trump ay isang pangulong mas gusto daw ng gulo kaysa kapayapaan. Nararamdaman ko na ang aming lungsod ay tila ginagawang test case o isang eksperimento kung ano ang mangyayari kapag kumilos ang pamahalaang federal at kinuha ang kontrol mula sa estado o sa lokal na pamahalaan. Hindi ako naniniwala na dapat gawing eksperimento ang aming lungsod para lang makita kung ano ang mangyayari sa pangalawang pinakamalaking lungsod ng bansa. Na para bang iniisip nila, siguro pwede rin natin gawin ito sa ibang mga lungsod. Habang paparating sa Los Angeles ang convoy ng mga Marines, nagsimula namang kumalat ang mga protesta sa iba pang mga lugar. Sa Santa Ana, Orange County, sinubukan ng mga miyembro ng National Guards na itaboy ang mga tao. Sa Dallas at Austin, Texas naman, daan-daan din ang nagtipon para iprotesta ang mga isinasagawang raids ng immigration bilang pakikiisa sa mga unang nagprotesta sa LA. At gaya ng inaasahan, mga tear gas ang sumalubong sa kanila. Scott, tear gas. Nakikita ninyo ngayon sa inyong screen ang dalawang eksena. Sa kanan ay ang Austin kung saan nagkaroon ng kaguluhan, may mga e-scooter na itinapon sa kalsada sa downtown at may mga traffic barriers na itinumba ng mga tao. Sa kaliwa naman ay ang Dallas kung saan idiniklara ng pulisya na labag sa batas ang pagtitipong ito. Isa ang naaresto sa insidenteng ito. Nagsimula ang protesta bandang alas 7 ng gabi sa kanlurang bahagi ng Dallas. Malapit yan sa Margaret Hunt Hill Bridge. May humigit kumulang 100 katao ang nagtipon. Nagsimula ito ng mapayapa, may dala silang mga placard at watawat, pero habang lumalalim ang gabi ay nagsimula na rin itong maging mas tensyonado at lumala. May mga bote ng tubig na inihagis ng ilang nagpoprotesta at may ilan na nagpasabog na ng mga paputok. At bilang tugon, gumamit naman ang mga pulis ng pepper bombs. Tumagal ang protesta mula alas 7 ng gabi at bandang alas 10 ng gabi ay nagsimula ng paalisin ng mga pulis ang mga tao. Idiniklara nilang iligal ang pagtitipon na ito at binigyan ng takdang oras ang mga tao para lisanin ang lugar. Para naman kay Pangulong Donald Trump, hindi siya magpapadala sa mga protestang ito dahil naniniwala siya na inihalal siya ng taong bayan dahil sa kanyang mahigpit na pulisiya sa immigration. Pero habang maraming Amerikano ang sumusuporta sa deportation ng mga illegal alien, kami pa rin ang nangangamba dahil naman sa mahigpit na operasyong ipinatutupad ng ICE. Lalo na't inamin na mismo ng administrasyon na hindi lamang mga may criminal record ang kanilang inaaresto. Everyone that has been arrested by ICE agents have a criminal record like those you've described? Absolutely not. Tahimik na muli ang mga lansangan ng Los Angeles nitong Lunes. Pero patuloy pa rin si Trump sa pagpapadala ng karagdagang puwersa ng National Guard. Dahil dito, inaakusahan siya ng mga Democrats na tila naghahanap ng away
Partikular kay Gavin Newsom, ang gobernador ng California, na pinagbantaan pa ni Trump na ipapakulong dahil sa pagtutol nito sa mga patakaran ng White House. Bilang tugon, sumulat si Newsom sa X na dating Twitter kung saan sinabi niya na Nananawagan ng Pangulo para arestuhin ang isang nakaupong gobernador. Hindi ko inaakalang darating ang araw na ito. Isa itong malinaw na hakbang patungo sa autoritarianismo. Sumagot naman si Vice President J.D. Vance at sinabing, Gawin mo ang trabaho mo. Yan lang ang hinihingi namin sa'yo. muling sumagot si Newsom, Gawin mo rin ang trabaho mo. Wala tayong problema bago nakialam si Trump. Bawiin ninyo ang utos. Isauli ninyo ang kontrol sa California. pero hindi naman nagpatalo ang White House. Sumagot si Stephen Miller, ang Deputy Chief of Staff for Policy, at sinabing, Nang dumagsa ang mga nagre-riot, kusang loob mong isinuko ang mga lansangan ninyo. Ayaw mong ipaaresto at sampahan ng kaso ang mga nagsusunog, mga rebelde, at ang mga nanghihimagsik. Ang administrasyong ito ay nakikipaglaban para iligtas ang lungsod ninyo. Ipinagtanggol naman ni Donald Trump ang pagsasa-federalize niya ng National Guard at naniniwala siya na nakagawa nga ng krimen si Governor Newsom. Maswerte ang mga tao sa Los Angeles at sa California dahil ginawa namin ang dapat naming gawin. Umabot kami sa tamang oras. Medyo kumakalma na pero hindi pa masyado. Sige, tanong pa. Have you gotten... Tungkol sa pag-aresto, anong krimen para arestuhin siya? Anong krimen ang ginawa ng gobernador? Sa tingin ko, ang pangunahing krimen niya ay ang pagiging gobernador, dahil sa sobrang sama ng kanyang pamumuno. Ang ginawa niya sa estado ay katulad ng ginawa ni Biden sa buong bansa. Napakasama, mali ang kanyang pilosopiya. Pero ang pananahimik ng mga lansangan ng Los Angeles ay lalo umanong nagpapalakas sa paniniwala ng mga kritiko ni Trump na gustong kontrolin ng Pangulo ang buong kapangyarihan. Dahil dito, nagsampa na ng kaso ang estado ng California laban sa kanyang administrasyon. Gumawa sina Trump at Hegseth ng mga matitinding hakbang na wala namang patutunguhan. Binaliwala nila ang kakayahan at pagsusuri ng mga dalubhasa sa law enforcement. Hindi sila naging maingat, at isinantabi ang strategy para sa walang saysay at nakakagalit na mga hakbang na pwedeng magdulot ng mas matinding kaguluhan. Linawin natin ito, walang banta ng rebelyon, walang banta ng pananakop ng mga dayuhan, at walang kakulangan sa kakayahan ng pamahalaang federal para ipatupad ang batas. Kaugnay pa rin ang balitang ito, ilang mga tindahan sa downtown LA, nilooban at ninakawan. Ikita ninyo sa video ang hindi bababa sa 4 na magkakaibang lokasyon kung saan ipinapakita ang magulong gabi na nangyari sa downtown Los Angeles. 7 tindahan sa mga lugar na ito ang apektado ng kaguluhan. Lahat halos sila ay nasa kahabaan ng Broadway. Bagaman naging maayos ang nasabing lugar kinabukasan, kapansin-pansin ang mga basag na salamin at magugulong tindahan na dapat ayusin. Tulad na lamang ng Adidas store na ito kung saan sinipa at pinagsisira ang ilang mga bahagi. 2 pinto ang binasag at pinatumba sa lupa at ngayon nga ay pinapalitan na ito ng plywood. Bukod dito ay marami pang mga tindahan ang nilooban at pinagnakawan sa gitna ng gabi. May mga naaresto at may ilan naman na nakipaglaban pa sa mga pulis. Nagtalaga na rin ng mga pulis sa mahahabang intersection sa Broadway pero umalis na rin ito kalaunan. Ilan sa mga tindahan na nilooban ay ang Adidas Store, isang tindahan ng alahas, ang Apple Store, Shoe Palace at dispensaryo na hindi lang isa kundi 2 at isang butika. Karamihan sa mga ito ay nasa Broadway. May mga gusali din at sasakyan ng pulis ang sinira at dinumihan. Sa isang panayam, sinabi ni Los Angeles Mayor na si Karen Bass, Hindi mo pwedeng sabihin na sinusuportahan mo ang mga imigrante pero sinisira mo naman ang ating lungsod. Dapat mong isipin na kung gagawin mo ito at hindi yan katanggap-tanggap ay aarestuhin ka talaga. Hindi man yan mangyari sa araw na yon, huwag mong isiping ligtas ka na pag-uwi mo. Maraming video recordings, magkakaroon ng mga investigasyon at pananagutin ka. At sa totoo lang, kailangang ilayo ka sa mga taong tunay na lumalaban para sa ating immigrant community. Sa kasalukuyan ay paparating na ang 700 Marines at 2,000 miyembro ng National Guard bilang dagdag na puwersa sa lugar. Galing ang mga Marines na ito mula sa 29 Palms.
Makikita naman sa videong ito ang nagkalat na bubog sa kalsada dahil sa isa pang dispensaryo na pinasok, ang Madmen Shop. Nagkalat ang mga basag na salamin sa sahig. May ilan pang mga produkto ang naiwan matapos itong pasukin ng mga tao, ninakawan at mabilis na umalis. Matapos makaalis ang mga unang responding pulis ay may ilang mga tao pa ang bumalik para nakawan ulit ang tindahan ng Adidas. Isa pang kwento ng pagnanakaw, mga sikreto ng Israel, ninakaw ng Iran. Matagumpay na naipuslit palabas ng bansang Iran ang anilay mga strategic at sensitibong mga impormasyon ng bansang Israel. Ayon sa Iran, kabilang sa mga materyales ang mga detalye tungkol sa mga nuclear facilities ng Israel, defense capabilities at ang mga foreign communications. Sinabi ng Iran na nakuha nila ang mga impormasyon sa pamamagitan ng isang lihim na operasyon at binubuo ito ng libu-libong mga dokumento, mga larawan at mga video recording. Ayon kay Iranian Intelligence Minister Ismail Khatib, ang mga materyales na ito ay ilalantad din nila sa publiko sa lalong madaling panahon. Iniingatan namin ang paraan ng pag-transfer at ang mismong mga dokumento, kaya inabot ng kaunting panahon bago namin ito i-anunsyo. Yan ay para masiguro na rin na may hahatid ang mga ito sa bansa ng ligtas. Siyempre, kumpidensyal at protektado ang pagta-transfer. Hindi agad namin ipapaalam ang mga pamamaraang gagamitin, pero ang mga dokumento, sa tulong ng Diyos, ay may lalantad sa publiko sa lalong madaling panahon. Ayon sa Iranian media, dalawang Israeli umano na nagngangalang Roy Mizrahi at Al Matias ang nagsilbing mga agents na nangalap at naglipat ng mga impormasyon. Ayon sa mga ulat ng media sa Iran, nakatanggap umano ang mga Israeling ito ng mga utos sa tulong ng Telegram messaging app at ang bayad ay mula naman sa mga agents ng Iran gamit ang cryptocurrency. Sinasabing nagplano rin ang dalawang ito na i-assassinate ang Minister of Defense ng Israel. Ayon naman sa mga ulat ng Israeli media, inaresto ng mga pulis sa Israel ang dalawang agents noong huling bahagi ng Abril sa hinalang nangangalap sila ng intelligence para sa Iran. Napaulat din na nag-aral ang mga suspect sa iisang high school at pareho silang walang criminal records. Ang pag-aresto sa dalawa ay sinasabing bahagi ng kampanya laban sa lumalawak na espionage ng Iran sa Israel. Noong buwan ng Marso, isang Israeli ang inaresto dahil din umano sa pagtatangka na ibenta ang mga lihim ng nuclear facilities ng Israel o ang Negev Nuclear Research Center. Noong Enero, inaresto rin ang dalawang Israeli reservists na may kinalaman sa issue. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.